Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Amer from Japan, kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 10 to 16, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome guys sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na, energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, paka-check na lang. This is a general reading kabayan Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong mga isipan na energy reading tayo, ano man ang gender nyo, ano man ang edad nyo. Kung this is your energy, it's good. Kung hindi, baka next time makuha ko energy nyo. Tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanino man. Wala sa baraha, wala sa akin, wala sa kahit ng kaninong tao. Ikaw at ikaw ang gubago ng destination mo. Meron tayong Libra, Sagittarius, Pisces, Aries, at Taurus. Ang ganda ng card mo. May lakad yung iba, or maybe you have a travel, lakad or travel. Ako nakikita dito, there's a chance or hope, no? Na magkakaroon ng achievement. May achievement ka. Iba dito, papuri to. Yan, kasi dito si Heart. Yan, may mga papuri situation, may mga kasiyahan situation, mayroon din parating na money sa'yo, Gemini. Ibig sabihin, there's a chance or hope na kasi may luck ka na pwede kang manalo sa gambling. 2, 3, 24, 34, 28. Tapos pasok mo yung edad mo or kaya birthday mo. Ganyan. I-ano mo yun. And then, ang nakikita ko dito rin ay may mga small happiness coming sa iba sa inyo. Meron din, sa iba dito, ano to? Related to may mga gain ng wealth. Ganyan, may mga gain ng wealth, there's an abundance, may mga pag-uusapan related business, finances, negosyo, ganyan. Sa iba sa inyo, or maybe you have a travel, lakad, ganyan. May iba sa inyo, baka maglalayag kayo by the, tubig. Ganyan, sa iba. And also, yung iba, you giving love, no? Or may tao kang pagbibigyan na pamahal. Yun na nakita ko. Meron din na may taong crush, may taong hahanga sa'yo. Kasi crush, di ba, paghanga? May taong hahanga sa'yo or may taong hahangaan ka. Yun na nakikita ko dito. May paghanga or may hinahangaan ka o kaya may hahanga sa'yo, ganyan. May crush situation ako nakikita dito. You look to the future, magkakaroon ka ng pakikipag-usap sa isang lalaki. Malapit to sa'yo. Yan. Baka magkaroon ka ng conversation. Pangit siya ate. Hindi, maganda naman siya. Dito. Magiging okay. Okay naman yung pag-uusap. Dito. And also, iba sa'yo you look to the future. May mga sitwasyon na, baka ayain ka sa kasiyahan o kaya ayain ka for something. Kanya mga lakad, mga ganong sitwasyon sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, handito yung confidence mo na alam mo kung ano yung purpose mo sa buhay mo. Kumbaga may layunin ka na doon magfo-focus ka sa mga main concern mo this time. Doon ka nakafocus. Sa iba sa inyo. May movement. Ako nakikita and there's a distance. Pwedeng ikaw yung di-distance or someone is magdi-distance. May pag-distance. Pwede ding travel, diba? Baka kung mga gusto nyo mag-travel abroad, yes, makakapag-travel abroad kayo. Sa nakikita ko dito, kung magdi-negosyo kayo, yes, magiging maganda ang negosyo or kung papasok kayo sa mga investment. Good naman yung nakikita ko sa card. Pero syempre, mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Kung ano yung career na para sa'yo, travel. Magiging aangat yung buhay mo sa pagtatravel. Mga Gemini.
Tingnan natin ang energy mo. Yung iba sa inyo, paano mo naman? Sana energy mo nakuha ko. Diba? Energy ni Gemini. Oh, Galileo. Bakit ganun? Okay. Yung energy ng iba dyan, may lakad ng iba. Andito ka sa sitwasyon mo na you're controlling your emotions, no? May mga point ng buhay mo na magpipigil ka, ganyan. Ayaw mong sumabog o ayaw mong mag-express ng feelings, mga ganyan. Yan ang nakikita ko energy sa iba, you're controlling your emotions. And then also, ang nakikita ko sa dito kasi you're trapped, no? You are trapped in a situation kasi may gusto kang gawin na isang sitwasyon pero natatrap ka. You're feeling trapped. Na yung throat chakra ko? Sorry So iba naman sa inyo, ang nakita ko, you try to make it balance. This time, kahit na there's a blockage na nangyayari o nagaganap sa buhay mo, pinipilit mo pa rin na balansehin yung lahat ng aspeto ng buhay mo, lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo. Sa trabaho man yan, sa love life man yan, sa mga kasama sa trabaho man yan, sa group man yan, ganun. Pinipilit mo, balansehin yung lahat. Na yun, kumbaga, you value the person who value you. Ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. And then also, may union. No? Magkakaroon kayo ng union sa iba sa inyo. Siguro within the 2 days, 2 weeks, 2 months, nangyari na or magaganap pa lang. Or by the second week or by the bago magtapos, second week before ending ng August, maaaring ganun sa iba. Yun na nakikita ko dito. Bakit kaya may nakikita ko dito na Sabi dito, you put some effort in a situation na hindi siya hindi siya magsasucess. Kumbaga, kasi sabi ko, di ba may blockage ka? Meron kang ginagawa or merong isang sitwasyon sa buhay mo na may blockage na makakapagpapigil sa'yo or hindi siya totally magsasucess eh. Ganun nakikita ko. Pwede rin dito na may tao na nagbabait-baitan. Nagbabait-baitan. Pero deep inside, meron siyang hindi magandang pakay sa'yo. Or maybe this is you, ha? Ingat ka na lang. Mag-trust ka sa intuition mo. Ano parating kay Gemini? Iba sa inyo, hindi kayo nakikinig sa payo ng taong malalapit sa inyo. Pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, yan. Nakakataas sa'yo, maaaring hindi ka nakikinig, or may taong hindi nakikinig. Parating. Ano yun? Uy, panalo. Ba't ganun? Parating. May mga iilusyonin ka raw eh. May mga darating na opportunity sa'yo. Kaso, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo malilito ka. Ibig sabihin, either may mga darating na opportunity sa'yo o may or darating na mga idea sa'yo. Pero malilito ka kung alin yung umpisa mo doon, alin yung gagawin mo, ganyan. And also, ang parating sa'yo, yung manifesting something. Ang dami mong minamanifest dito. Sana meron ako ganito, sana may ganyan, meron gano'n, ganyan. Sana ganito, sana ganyan. May mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita sa'yo. Also, parating pera. May parating sa'yong pera. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng wishful thinking, may mga illusionin ka, papantasizing. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sandali lang may kukuhanin ako. May something. Magtalas ka sa intuition mo ba? Ba't nandito po si Magulo yung isip ng iba. Sabi ko na may something eh. May malalaman kang katotohanan.
Bakit kaya may tao dito na may sikreto? Sana hindi ikaw. May taong may sikreto or may tao dito na pwedeng this is the past person. May tao kasi ako nakikita dito na na wala na yung love pero iniisip ka niya. Ini-illusion ka niya, pinapatasizing ka niya, dinidaydream ka niya. Itong tao to. And gusto niya ngayon palagi ka niyang iniisip gabi-gabi. O naisip niya every night, or ikaw ito gusto niya ng new beginning sa'yo. Medyo magulo yung isip niya this time. Yun na nakita ko. Siguro gusto ka niya kausapin. Or maybe ikaw ito, gusto mo siya kausapin. Yun na nakita. Hindi ko nga maano sa kanya kasi gusto kanya i-text or gusto kanya kausapin pero hindi niya magawa. Kasi naguguluhan siya. Yun na nakikita ko sa tao na to. Bakit ka naguguluhan? Oo, past person to. Feeling sad daw siya. Nahatak siya ng nakaraan. Hindi niya alam kasi ayaw niya parang may gusto siyang aminin sa'yo na hindi niya alam. Still curious sa tao na to sa'yo They manifesting you. Or maybe this is you. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Gemini? Tapos dito naman, may tao naman din ako nakikita dito na iba yung thinking niya sa'yo. Wala siyang nararamdaman sa'yo, pero may hidden siya sa'yo. Meron. Bago siya ate o bago? Baka ikaw to Tingnan natin, dapat iwasan ni Gemini. May mga point ng buhay mo na hindi ka na rin interesado dito no? Wag kang na bahala na, wag kang mag-isip para hindi mag-mess yung mga mo kasi may kakaroon ka ng blockage. Iba dito mainipin. Iba dito madaling ma-bored. Parang nandun yung sitwasyon na pagka, halimbawa, inoferan ka niya o inoferan mo siya, vice versa. Parang hindi siya nagkakaroon ng interest in that situation. Ganon. May taong ganon ako nakikita dito. Dapat iwasan ni Gemini. Okay. Ano ba yan? Okay, iwasan mo yung manahimik ka lang. No? Kahit na alam mo sa sarili mo or you visioning something wrong. Kaya gano'n. Yun, iwasan mo yun na hindi ka magtiwala sa intuition mo. Iwasan mo yung magpa-control or makontrol ng situation. Iwasan mo ma-pressure, iwasan mo magkaroon ka ng limitasyon, kumbaga talented ka naman no? Marami kang kayang gawin sa nakita ko dito. Iwasan mo hindi mo pahalagahan yung sarili mo, tamarin, ma-stagnant, magpabaya, iwasan mo yun. And then iwasan mo yung mga conflict, no? Yung mga puot, galit, yung ma-uncontrol ma-uncontrol ka sa mga nararamdaman mo. Yan, iwasan mo yun. Yung lack of direction ka, yes, iwasan mo rin. Tsaka syempre yung mga iwasan mo yung hindi mo ma-fix yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. You need to fix something into your life. Kumbaga kung may mga kailangan i-fix. Huwag yung pagbaliwala, no? Ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang love. Kamusta po ang love ni Gemini? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya.
Ganun. Anong ibig sabihin niya dito, universe? Ay. Diba dito kasama mo to sa trabaho? Or nakakasalamuhan mo na siya? Okay, when it comes dito sa love, sa mga nagkahiwalay, yes, there's a deep one. Kasi nagkaroon na pag-let go eh. Pero alam mo, they still care. Or you care. Itong tao na to, hando pa rin yung care niya. No? Sa nakikita ko dito. Nagkaroon na pag-let go, pero ang nakita ko sa kanya, mahalaga ka sa kanya, nagkakaroon siya ng emotional. Baka magkaroon kayo ng pag-uusap or magkakaroon kayo ng text message. Makakalasip ka ng text message dito. Aware siya eh. Pero nagkakaroon siya ng problem, struggle. Bakit kaya siya nananahimik? Pero nananahimik siya, gusto niya ng gusto niya ng peace sa'yo. Kumbaga itong taon to, pag nakausap mo to, relax ka eh, ang nakikita ko sa kanya eh. Relax ka. Still care, itong taon na to, gusto pa rin naman niya ng ng connection sa'yo nitong taon na to. Kakaroon lang siya ng struggle. Want to be stable. I'm quiet. Pero umaasa siya sa relationship na to. Pero ang nakita ko dito, ikaw or siya is nagmo-move on na. Parang they thinking na nagmo-move on ang isa sa inyo eh. Doon siya, napupunta siya doon sa point na yun. Sa nakikita ko dito. Kung kayo naman, kung kayo is single, maging aware ka lang dito. Kasi ang nakita ko dito, attractive ka naman eh. Gemini. Attractive ka, Gemini, pero ang nakita ko to, you need to be aware kasi yung mga tao na didikit sa'yo or yung mga tao na magkakaroon ng connection sa'yo, gagamitin ka lang. Because of the needs. Yun na nakikita ko. Dito sa baraha ko ha, dito sa ano ko ha, pero mag-trust ka, ikaw pa rin makakapag-desisyon yan. Oh, 3 of Swords. Diba? Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Pero nasa sa'yo, sa baraha ko, ito rin ako. Kung kayo is in relationship, may pain, oo, may pain, itong relasyon na to. Kasi kaso na handin yung, alam mo yung handin yung pagpapahalaga ng isa sa inyo nagpapahalaga in this relationship. Kahit na yung isa, kasi very generous naman o mabait naman talaga yung isa sa inyo eh. No? Or ikaw or siya mabait. Ang nakikita ko dito, handin yung care, handin yung valuing nitong tao na to. Gusto niya talaga ipa-fight ka nitong tao na to sa nakita ko. Baka nga nag-uusap kayo nito or syempre magka-relasyon kayo. Baka mag-text siya sa iyo, no? Sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya. Okay naman, relax kayo makapag-uusap. Pero may ibang tao. May ibang tao eh. Maaring sa part mo o sa part niya. May taong magkakaroon ng pagsingit. May sisingit, may sumisingit. Baka, wag naman sana mauwi sa ganito, no? Pero may sumisingit sa relasyon. Or magkakaroon ka ng distraction. Magkakaroon ng distraction sa relasyon. Tingnan natin na iyong money. Kamusta yung money ni Gemini? Galileo. Okay, when it comes sa money, iba dito may problema sa pera. Pera, trabaho, or business, no? Yun ang nakikita ko dito. And then also, mag-ingat ka na lang din losing something valuable sa buhay mo, Gemini. Pwede kang mawala ng mga gamit or anything, losing valuable things. Pwedeng tao, pwedeng pera, ganyan. Pwede ka mahulugan ng mga pera.
mahulugan ka ng gamit, ma-misplace mo yung mga gamit, manakawan ka. Actually, meron din. Ako nakikita, mag-ingat ka na lang. Sa pera mo, yes, may problema. Ako nakikita. Medyo ano to, no? Medyo may mga delay situation. Ako na nakikita dito. May delay siya. May mga, it's stuck kasi to eh. Stuck. Kumbaga parang, tumigil yung paglago ng pera mo this time. May pagtigil. Siguro, may blockage. Pero nandito kasi si Sun. Ibig sabihin, magkakaroon naman siya ng magiging maganda naman yung takbo niya. Pero, hindi pa siya sa ngayon, siguro within the 19 weeks, 19 days, 19 weeks, 19 months, mga ganyan. O by this summer, maaring magkakaroon ng konting recovery when it comes to your money sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Pero, dito sa, merong konting blockage sa iyo sa money. Yun ang nakikita ko. May delay or nalalack of direction siya. Ganyan. At may sinasabi din si Card na may mga ginagawa ka raw na pointless. Ganyan. Parang you're sacrificing pointless. Parang walang kabuluhan. May ginagawa kang walang kabuluhan. Ganyan. Meron din ako, nagkakaroon ng self-limiting also sa iba. Tulad ng sabi ko sa kanina, you're being stuck sa iba. And then, hindi ko lang alam kung ikaw or someone into your life is may doctor, hospital, or confine. Ako na nakikita dito. May ganun. Tingnan natin, any opportunity pa kay Gemini. Baka may nagpapa-hospital, papa-doktor. At ganun. Pareho pa. May taong mga nagsisinungaling sa'yo. Gemini. Bata tsaka in a middle age. Ganyan. Dapat ay puro tao. Sandali lang. Ang daming tao. 1, 2. Isang bata. May isang bata ako nakikita. 3 lalaki. Hindi ko alam kung kapatid mo ba siya, nakakonect siya sa'yo. Yan. Meron din ako nakikita dito na ibang lahi eh. Yun na nakikita ko. Yun. Any opportunity, may offer sa'yo. Yan. May mag-o-offer daw sa'yo, Gemini. May maaring offer. Ikaw ang mag-o-offer o someone is offering. Yan na nakikita ko dito. Money related, business related, mga ganun. Baka may magbibigay sa'yo o baka ikaw may pagbibigyan ka. Vice versa. Dito naman is, ang nakikita ko sa'yo dito, sa iba, iba dito too much response. Parang masyadong mabigat yung nararamdaman nyo this time. Too much responsibility ang meron sa inyo. Parang minsan ayaw nyo na ng challenge, parang ganun. Sa iba, may mga sitwasyon na nabibigatan na kayo sa mga problema na pinagdadaanan nyo. Sa nakita ko dito, nawawala kayo sa direction nyo this time. Yun na nakita ko, may mga decision making na hindi mo ma-desisyonan. And also, ang nakikita ko rin sa'yo is may taong magdidikta sa'yo or ikaw ang magdidikta. May pagdidikta eh. Dito, sa nakikita ko dito. Siguro, ito gawin mo, ito ganun. May mga ganun sitwasyon. Ako nakita. May magdidikta sa'yo. May magsisinungaling. May tao na mag-iinsulto. May tao na very defensive. May tao na medyo hindi maganda yung salita. Medyo rude siya. Bastos, ganyan. Siguro pa ba lang, ganyan. Or baka ikaw ito, ganyan. Sa iba sa inyo. May tao na controlling. Sana hindi magkaroon ng tao or mga tao mga brutal. Siguro pagsasalita niya medyo brutal, ganyan. O hindi maganda lang talaga yung salita niya. Ganyan. Manipulative. Hindi ko alam kung ikaw is natatakot or someone is tatakutin ka niya. Mga ganyan sa iba. Kasi, di ba, puro pang-insulto
or medyo bastos o walang galang, ganyan. May taong magmamarunong, may tao na matalinuhan. I hope hindi ikaw yun. And then, may tao na magiging paranoid. Ikaw ang mapaparanoid or someone is being paranoid pagdating sa'yo. Sarcastic. And then also, itama nyo na lang English ko. Alam naman, bubita sa ate. May tao na ima-mind games ka. Kumbaga, ima-mind games, when it comes to mind games is, pipilitin niya yung gusto niyang sabihin sa'yo na gusto niyang paniwalaan mo siya in that situation. Pwedeng ikaw ito or someone. Yun. Medyo complicate. Basta, as long as nagtatrust ka sa intuition mo, hindi ka mapapahamak. As in. Para maiwasan mo lang dito. Yung mga warning sign, ha? Para sa din naman sa'yo to eh. Kung ayaw nyo, okay lang din. Diyos ko mayo. Buhay nyo yan. Diyos ko po. Walang pilitan dito, ha? Sinasabi ko lang nasa baraha. Kung hindi nyo energy to, huwag kayong maapektuhan. Advice. Okay. When it comes sa advice, try to make it balance. No? Ang lahat ng aspeto mo, pera mo, kinakain, iniinom, sa lahat ng aspeto mo, try to make it balance. May mga sitwasyon na kailangan mo ng clarity, may mga sitwasyon na kailangan mo na ng desisyonan this time, may mga sitwasyon na it's time na you need to find peace, ang sinasabi dito. This is the time to put some effort to move on, to move forward. Start a new beginning. Siyempre, fresh start. And then, may mga bagay na kailangan na i-let go, may mga bagay na kailangan i-change if ever na gusto nyo. May mga bagay na kailangan dito kasi is lakas ng loob to start a new beginning into your life. Itama yung mga mali na situation, ganyan. As in balance. Basta, ang sinasabi dito ay value the person who value you. Kumbaga, wag maging sakim, wag maging makasarili, wag manggamit ng tao, or basta wag kang makakasakit. Wag kang makakasakit ng tao. Kung masasaktan ka nila, kay universe at kay Lord mo na lang yun. Yung taas na lang ang gagawa ng karma para sa kanila. If ever, di ba? Ganun. Live of faith. No? Trust to start a new beginning in your life. Tsaka gratitude Kumbaga, maliit o malaki yung natatanggap mo na blessing this time, gratitude lang. Kailangan palagi tayo nagpapasalamat. Kasi the more na nagpapasalamat kayo ng small things sa buhay natin, the more na talagang sobrang i-bless ka ng taas. Arigato namaste, God bless.